Kilala rin bilang Baguio Bontoc Road o Mountain Trail ang itinuturing na most dangerous highway sa bansa at one of the most dangerous road sa mundo ayon sa List 25 noong March 2013 dahil sa maraming naitalang aksidente sa 150 kilometrong highway na ito. Ito rin ang itinuturing na highest altitude highway sa Pilipinas at dahil sa taas nito, pagiging landslide prone at makapal na fog kapag umaga kaya madalas ang aksidente sa lugar. Isa sa mga pinaka-pinag-usapang aksidente na nangyari sa kahabaan ng Halsema Highway ang aksidente noong Pebrero 2014 kung saan 14 ang nasawi kasama ang komedyanteng si Tado. Sa mga bulubunduking probinsya ng Cordillera makikita ang pinakadelikadong kalsada hindi na lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa nakakalula nitong taas, matataas na mga bangin at nakakapanginig na lamig ng ihip ng hangin. Ilan lamang ito sa mga rason kung bakit tinatawag itong most dangerous and deadliest highway in the Philippines. Pero bakit nga ba sa kabila ng pagiging delikado nito ay marami pa ring mga motorista ang dumadaan dito? Ano-anong mga tanawin kaya ang mga matatanaw dito at gaano nga ba kataas ang pinakamataas na bahagi ng kalsada? Ang Benguet Mountain Province Road o mas kilala na Halsema Highway ang itinuturing na pinakadelikadong kalsada sa buong Pilipinas. Bukod sa napakaraming mga rice terraces, makikita mo din mula sa Halsema Highway ang mga malalawak na taniman ng mga bulaklak at gulay na tanging tumutubo lamang sa mga malalamig na lugar sa Pilipinas. May habang Halsema Highway ng nasa mahigit 150 kilometro. 75 kilometro ng kalsadang ito ay nasasakop ng probinsya ng Benguet. Nagsisimula ang naturang kalsada sa hangganan ng Baguio City at nagtatapos naman sa Bontoc sa Mountain Province. Ang bahagi ng Halsema Highway sa Atok, Benguet ang naitalang pinakamataas na kalsada ng buong Pilipinas. May taas ito na aabot sa higit 7,400 talampakan above sea level. Taong 2019 nang makuha ng Kiangan Tinok Bugyas Road sa Tilok, Ifugao ang titulo bilang the highway system in the Philippines na may taas na 7,968 feet above sea level. Libu-libong aksidente na ang mga naitalang nangyari dito mula nang madaanan ng mga sasakyan ang nasabing kalsada. Mula sa mga nahuhulog sa bangin, mga nagbanggaan hanggang sa mga nabagsakan ng malalaking tipak ng bato. Taong 2013 nang mapasama sa listahan ng Halsema Highway bilang pang-siyam sa 25 pinakadelikadong mga kalsada sa buong mundo. Bagamat delikado, napakahalaga ng ginagampanan ng kalsadang ito sa mga nadadaanan nitong probinsya at sa buong rehiyon ng Cordillera. Ito lang kasi ang tanging rutang madadaanan mula sa Baguio City patungo sa mga liblib na bayan ng Cordillera. Bukod sa titulong the highest highway system in the Philippines, dinarayo din ang lugar dahil sa mga nagagandahang tanawin, malamig na klima at sariwang simoy ng hangin. Bukod sa pagiging delikadong klase ng kalsada, ang Halsema Highway nagsisilbing daanan para makita ng ating mga kababayan ang mga nakatagong yaman ng Cordillera. Hindi may kakailang makapigil hiningang tanawin na matatanaw mo mula sa Halsema Highway, subalit napakadelikado naman ito lalo na sa tuwing sasapit ang panahon ng tagulan, kung saan karaniwan ang pagguho ng lupa at nagiging madulas ang mga inaspaltong bahagi. Ang pinakamataas na bahagi ng kalsadang ito ay mas mataas pa kaysa sa tuktok ng bundok Banahaw. Sa kabila ng pagiging napakadelikado nito, malaki din ang tulong ng kalsadang ito sa mga taga-Cordillera upang magbaba ng kanilang mga produkto na kanilang dinadala sa iba't ibang parte ng Luzon hanggang sa Metro Manila. Kinuhang pangalan ng Halsema Highway kay Eusebius Julius Halsema. Isang bantog na Amerikanong inhinyero noong panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Siyang nasa likod ng mga natatanging istruktura sa Baguio. Si Eusebio ay nagsilbi din bilang alkalde ng Baguio mula noong taong 1920 hanggang 1937. Sa kanyang termino, ginawa rin ang naturang kalsada. Subalit noong mga panahong iyon, ang gobyerno ng Amerika ay tumanggi na pondohan ang pagpapagawa ng kalsadang ito. Kaya naman napilitan si Engineer Halsema na humingi ng tulong mula sa mga lokal na residente ng bayan. Matapos ang pagtutulungan ng mga taga-Cordillera, sa wakas ay natapos ang Halsema Highway at binuksan ito sa publiko noong taong 1930. Noong mga nakaraang taon, ang Halsema Highway ay prone sa mga landslide lalo na sa panahon ng tagulan. Ito ay dahil na rin sa kulang ito sa mga magsisilbi ng harang sa gilid ng naturang kalsada.
at mas lumala pa ang sitwasyon sa panahon ng tagulan dahil sa halos nag-zero visibility sa kalsada dahil naman sa kapal ng hamog na bumabalot dito. Pero hindi din naman nagtagal ay pinagtuunan din ng pansin ng DPWH o Department of Public Works and Highway ang kalsada. Pinaglaanan nila ito ng sapat na budget upang mapaayos at mas mapaganda. Simula noong taong 2011, ang Halsema ay maayos ng nadadaanan at kakaunti na lamang ang mga motoristang natatakot na dumaan dito. Gayunpaman, ang kalsada patungong Sagada ay hindi pa din ganun kaganda at patuloy pa rin inaayos. Pero nagagamit pa rin naman ito upang mapuntahan ng mga turista ang mga nakasabit na kabaong sa isang bangin sa Sagada.